mga bata ang nag-hijack ng eroplano sa Japan. Medyo kabado ka sa araw na ito. Nasa airport ka upang ihatid ang anak mong pupunta sa ibang bansa kasama ang kanyang mga kaklase. First time niyang sumakay sa eroplano, kaya panay ang dasal mong iligtas ang kanyang pagbiyahe. Maya-maya pa ay nangyari na ang iyong kinatatakutan. Nabalitaan mong may nag-hijack sa eroplanong sinakyan ng anak mo. Napasigaw ka na lang at napaiyak sa nangyari. Sinusubukan mong tumawag sa cellphone niya pero hindi ito sumasagot. Matapos ang ilang minuto, may nasagap kang bagong balita. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na nakaimik. Nakatingin ka na lang sa balita at tulala. Hindi maipaliwanag ang nangyayari. Nakilala na ng mga otoridad ng mga hijackers at isa sa kanila ang anak mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pag-hijack ng Japan Airlines Flight 351. March 31, 1970, Japan, 7:33 a.m. Lumipad na ang Japan Airlines Flight 351 mula sa Tokyo Haneda Airport. Magbabiyahe ito mahigit kumulang 1 oras papuntang Fukuoka City. Tinawag ang eroplano na Yodo at may sakay itong 122 passengers at 7 crew members. Marami sa mga pasahero ay ordinaryong mamamayan ng Japan. May mga businessman, may mga university students at may ilang turista. Pero mayroon ding notable passengers ang flight at isa na dito ay si Moriaki Wakabayashi, ang bass player ng Hadaka no Rarizo, isang up-and-coming band sa Japan. Tila maganda at walang problema ang pagbiyahe ng eroplano, pero bigla itong nag-iba makalipas lamang ang ilang minuto. Tumayo ang isang lalaki mula sa kanyang upuan at nagpunta sa harap. Doon ay kinuha niya ang atensyon ng mga pasahero upang ipaalam na hahijackin niya ang eroplano. Ang lalaking ito ay si Takamaro Tamiya, isang 27-year-old fresh graduate. Nagulat ang mga pasahero sa sinabi ni Tamiya, pero mas lumala ang sitwasyon nang maglabas na siya ng isang samurai sword. Habang nagkakagulo na ang mga pasahero, nagpakilala na rin ang mga kasamahan ni Tamiya, ang mga university students. Hindi makapaniwala ang mga pasahero. May dalang mga baril at homemade pipe bomb sa mga binata. Marami sa kanila ay kakapasok pa lang ng university at may isang high school student pa. Mga estudyante sila ng dalawa sa pinaka-prestigyosong university sa buong Japan, ang Kyoto University at Tokyo University. Siguro, tatanungin niyo kung paano nila nalagpasan ang airport security na may dalang mga armas. Sa totoo lang, noong 1970s, hindi pa talaga ganon kahigpit ang mga airports, kaya madali lang silang nakapasok. Sa eroplano, mas nagulat pa ang mga pasahero nang tumayo rin ang bass player na si Moriaki. Kasama din pala siya ng mga estudyante. Bago pa man sumikat ang kanyang banda, nagsimula sila bilang isang university band. Agad na tinali ng mga binatang hijackers sa mga lalaking pasahero. Pinasok naman ni Tamiya ang cockpit upang ipaalam sa mga piloto ang nangyayari. Dahil sa mga dalang armas ni Tamiya at ng kanyang grupo, hindi na nakapalag ang mga piloto at napilitan na lang silang sumunod sa mga hiling ng hijackers. Ngayon ay kontrolado na ng grupo ang eroplano. Kaya ang mga tanong ngayon, sino ang mga binatang ito? Bakit nila ito ginagawa? Ano ang kanilang plano? Ang mga university students, ang bass player at ang pinuno nilang si Tamiya ay miyembro ng Japanese Red Army faction. Ang Japanese Red Army ay isang communist group na naglalayong papagsakin ng Japanese government at magsimula ng isang world revolution. Ang mga binatang ito ay nakuha ng Red Army sa pamamagitan ng pagsali nila sa mga leftist groups sa iba't ibang universities. At ngayon ay handa na nilang patunayan ang kanilang mga sarili. Balak ng grupo na i-hijack ang eroplano at pumunta sa bansang Cuba, ang tahanan ng sikat na communist revolutionary na si Fidel Castro. Gusto nila pumunta doon para gumawa ng isang political statement at para mag-training sa ilalim ni Fidel Castro. Pagkatapos nila mag-training, babalik sila sa Japan upang pabagsakin ang gobyerno at maging ehemplo sa ibang communist groups sa buong mundo. Pero may problema ang grupo. Magiging mataas ang biyahe papuntang Cuba at ang hinijack nila ay isang Boeing 727.
isang klase ng eroplano na ginawa para sa short or medium flights. Sinabihan din sila ng mga piloto na kulang ang kanilang gasolina para sa isang malayuang biyahe. Sakto lang ito papuntang Fukuoka City, ang orihinal na destinasyon ng eroplano. Nagalit si Tamiya pero wala silang magagawa. Mapipilitan silang maglanding sa Fukuoka pero may plano pa sila. Sa mga oras na iyon, nalaman na din ng mga otoridad ang nangyayaring pag-hijack at kumalat na ang balita sa buong Japan. Ang Japanese Ministry of Transport sa pamumuno ni Shinjiro Yamamura ang inatasang humawak ng kaso. Nang lumanding na ang Flight 351, pinaligiran ito ng mga otoridad upang maghanda sa mangyayaring engkwentro. Agad na pumasok sa negotiation talks ang pinuno ng dalawang panig. Si Takamaro Tamiya para sa mga hijackers at si Yamamura para sa Ministry of Transport. Matagal nag-usap ang dalawa. Sa isang punto, nagalit si Tamiya at nagbanta na papatayin niya ang lahat ng hostage sa eroplano. Pero sa huli, umabot din sila sa isang agreement. Palalayain ni Tamiya ang 23 na hostages kapalit ang karagdagang gasolina para sa eroplano. Karamihan sa mga hostages na ito ay mga bata, mga babae at mga matatanda. Para naman sa mga hijackers, imposible na ang pagpunta sa Cuba kaya pinili na lang nila ang magpunta sa mas malapit na Pyongyang. Oo, pupunta ang mga hijackers, dala ang kanilang natitirang hostages sa North Korea. Ang North Korea ay isang communist country na pinamumunuan ni Kim Il-sung, ang lolo ni Kim Jong-un. Nag-alinlangan ng Japan na papuntahin sila sa North Korea dahil alam naman natin kung gaano kastrikto ang North Korea, pero wala silang magagawa kundi tanggapin ang kondisyon ng mga hijackers. Kabado ang mga piloto papuntang Pyongyang. Hindi pa sila nakaranas na lumipad doon, pero alam nila kung gaano kastrikto at unpredictable ang North Korea. Binigyan sila ng mapa ng mga otoridad, pero nang tiningnan nila ito, isa lang itong line map na kinuha mula sa isang libro. Hindi nila ito magagamit papasok ng Pyongyang. Ilang oras pa ay malapit na silang lumagpas sa Demilitarized Zone, ang DMZ, ang border na naghihiwalay sa South Korea at North Korea. Ito ang most heavily guarded border sa buong mundo. Sinubukang kausapin ng mga piloto ang airport controllers ng North Korea, pero dahil wala itong diplomatic ties sa Japan, hindi nila ito makontak. Alam ng mga piloto na no-fly zone ang ibabaw ng DMZ, kaya sinabihan nila ang mga hijackers sa panganib na haharapin nila. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Tamiya. Inutos pa rin niya ang pagpasok sa North Korea. Hindi takot si Tamiya sa North Korea dahil alam niyang parehas sila ng paniniwala. Lakas loob pa nga niyang sinabi na kukunin niya ang Supreme Leader ng Korea para sumali sa kanilang grupo. Nasa North Korea na ang Flight 351. Kabado silang lahat sa loob ng eroplano. Tumitingin sila sa paligid pero tila wala namang nangyayaring kakaiba. Hanggang sa isang kislap, bigla na lang lumabas sa mga fighter jets ng North Korea. Pinaulanan sila ng bala ng mga fighter jets. Natakot si Tamiya pero pinatuloy niya pa rin ang mga piloto. Maya-maya pa ay nahinto na ang pamamaril. Naghintay silang lahat sa susunod na mangyayari hanggang sa nakatanggap ng communication ng mga piloto mula sa airport controllers ng North Korea. Agad nilang ipinaliwanag ang kanilang sitwasyon at sa sorpresa ng marami, tinanggap ng North Korea ang eroplano at ang mga komunistang hijackers. Naglanding ang Flight 351 sa North Korea International Airport. Sa loob pa lang, kita na ang maraming North Korean flag na nakalagay sa buong airport. Sinalubong din sila ng mga North Korean soldiers at may isang grupo pa nga ng mga bata ang kumakanta ng isang North Korean hymn. Masaya ang mga binatang hijackers sa kanilang nakikita. Andito ang kanilang pinakahihintay. Pero para sa mga hostages sa eroplano, takot lang at kaba ang nasa loob nila. Alam nilang wala na sa kamay ng mga hijackers ang kanilang buhay at nasa kamay na ito ng North Korean government. Sa Japan, naghahanda ang mga pulis para sa gagawing rescue mission. Hindi ito magiging madali pero kailangan nila itong gawin. Sa kabutihang palad, hindi sila nag-iisa sa rescue na ito. May dalawa silang kasama, ang Estados Unidos at South Korea.
Marami sa atin ang nakakaalam na hindi magkasundo ang North Korea at USA. Maraming propaganda ang North Korea laban sa Estados Unidos at gayon din ang Estados Unidos laban sa North Korea. Bukod dito, may mga US nationals ding sakay ang Flight 351, isang pari mula sa New York at isang high-ranking Pepsi executive. Hindi papayag ang US na basta-basta na lang mapahamak ang dalawa. Paano naman ang South Korea? Paano ito nasali? May mali pala sa sinabi ko kanina. Tama na naglanding sila sa Korea, pero hindi sa North Korea, kundi sa South Korea. Oo, nasa South Korea ang mga hijackers. Sinabi ko kanina na hindi magamit ang mapang binigay sa mga piloto papuntang North Korea. Pero sa totoo, may kaunting nakasulat na instructions dito papuntang South Korea at wala sila sa North Korean International Airport. Nasa Gimpo Airport sila ng South Korea. Plano ng mga otoridad na ilayo muna ang mga hijackers sa eroplano bago pa nila gawin ang rescue operation upang masiguradong ligtas sa mga hostages. Ilang oras ding hinanda ng mga otoridad ang Gimpo Airport upang magmukhang North Korean Airport. Naglagay sila ng maraming flag ng North Korea sa airport at nagsuot ang mga sundalo ng North Korean uniforms. Nakahanap din sila ng mga bata at tinuruan itong kumanta ng isang North Korean hymn. Sinalubong ng isang sundalo ang mga hijackers pero noong papalabas na sila ng eroplano, bigla silang napahinto. Iba-iba ang balita kung ano talaga ang rason kung bakit naghinala ang mga hijackers na wala